Abiso po sa mga traveler, maging mapanuri bago mag-book ng flight. Hindi lang kasi doble, kundi triple ang sinisingil umano ng isang online booking platform. Pananamantala daw ito sa kasalukuyang krisis sa Tacloban dahil sa pagkukumpuni sa San Juanico Bridge at hindi ito palalampasin ng DOTR. Nagbabalik si G. Baroga. Magsasampa ang Department of Transportation at Civil Aeronautics Board ng kaso laban sa online booking platform na AirAsia Move dahil sa umunoy pagbebenta ng mga plane ticket na 3 times na mas mataas sa normal na presyo. Isa sa mga naging biktima nito si Leyte Congressman Richard Gomez na nagbook ng one-way ticket mula Tacloban papuntang Maynila kasama ang kanyang asawang si Ormoc City Mayor Lucy Torres. Umabot daw sa higit 77,000 pesos ang binayaran nila o halos 40,000 pesos per ticket. Magkano ang ticket papuntang Japan o Hong Kong? Tingin ko mas mura kaysa dyan. Definitely mas mura sa 40,000 pesos per person one way. Baka nga kung siswertein ka, may promo ka, makakalipad ka na ng West Coast ng Amerika ng ganito kamahal na ticket na halos 80,000. So this is totally unacceptable. Criminal daw ang ginagawang ito ng online travel platform dahil sa pagkukumpara ng DOTR sa ticket price ng Philippine Airlines, pumapalo lamang ito sa 12,000 pesos each. Apparently, these platforms only pay PAL what is the price of PAL. So, yung 12,000 na yan. So, yung patong, yung tongpats, kay AirAsia Move lahat yun. And they are doing this at a time when there is a current transportation crisis in Tacloban. Sumasailalim ngayon sa pagkukumpuni ang San Juanico Bridge at sarado ito para sa heavy vehicles na dahilan ng pagbagal sa galaw ng mga tao at produkto sa Samar at Leyte. Nauna nang naglabas ng cease and desist order ang CAB laban sa AirAsia Move. Sa tugon ng platform, ang jurisdiction daw ng CAB ay para sa mga air carrier at hindi sa foreign-based online travel agents. Sinapag-alaman namin itong AirAsia Move is a Malaysia-based travel platform. No, it's probably a sister company of AirAsia, no, but based in Malaysia. Pero hindi raw dahil ito ang posisyon ng kumpanya ay wala nang gagawin ng DOTR. Humingi ito ng tulong sa PNP Anti-Cybercrime Group para i-take down ang AirAsia Move website at magsasampa rin ang ahensya ng kaso laban sa platform. I've also asked the CAB and the DOTR aviation group led by Captain Jim C. Joncar, Undersecretary for Aviation, to immediately file economic sabotage, a criminal economic sabotage case against AirAsia Move. Because this is really economic sabotage. And CAB, I've also instructed CAB to investigate other online platforms that are doing the same thing, not just for Tacloban, but for other destinations as well. Hinihikayat naman ng kalihim ang mga traveler na mag-book na lamang sa official website ng mga airline dahil makakasiguro sila na ito ay regulated ng gobyerno. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.